Yun, mapagpalang hapon po mga lods. Pasilip naman natin yung mutya ng galing sa balon. Nakuha ko po sa balon. Ito po ay isang bato po na napakatigas. Parang ang katulad niya po ay yung bato omong puti. Yung parang ganito na bato omo po. Paras po sila ng tigas. Kasi ito po nung nakuha ko ay tinabi ko lang muna. Pero meron na pa talaga akong nakaramdaman ito nakakaiba. Hindi ko lang muna siya napinansin or habang gumagawa kami sa balon, linagay ko muna doon sa bintahan sa lagayan ng mga pera doon sa tindahan namin. Nung una kong nakuha to nang nagpagawa po kami ng balon. Lumabas po ito siya sa balon nung malalim na, siguro mga 13 feet. Ito po ay lumabas na po. Kasabay po ng tubig na bumubukal sa balon. Nagkaroon na ng tubig yung ginagawang balon. Kung mapapansin nyo po, yan po may mukha po siya, oh. Parang aso. Ganon din po sa kabila, oh. Mukha din po siya, oh. Yan, may mata din, may nguso. Yun, oh. Lakas ng aura niya, mga lods. Ang daming mukha ka na makikita dito. Dito rin, oh, parang bungo ng tao. Ayan. Parang bungo siya. May mata siya, may ilong, may bunganga. Halos kung paikot-ikutin mo to, marami ka talaga laging makita na mukha ng mga tao na iba-iba. Magkaiba na mukha ang mahahanap po sa kanya. Ito po ang ang kasaysayan po nito ay pumunta muna ako doon sa kapatid ko at nakipag-inuman, at ito ay pinasubukan ko sa kanila. Sabi ko kung anong klaseng bato. Ginawa ng pamangkin ko ay pinalo to ng maso. Hindi po siya nadurog, ni nalagasan man lang ng konti, hindi po, wala pong natanggal sa kanya. Napakatigas na bato. At ang nangyari po, nung nakauwi na po ako ay naiwan ito. Nung naiwan po siya, ay ako po ay nagkaroon ng sakit. Yung nguso ko po ay namaga, yung bibig ko namaga po siya. At naalala ko po ay itong bato na ito, kung nasaan na yung bato ko na nakuha sa kasi nung namaga yung uso ko at pinatingnan ko sa kapwa ko manggagamot, tiningnan niya, ay ang niya ay doon sa balon daw na pinagawa na bago kong pagawa. Kumbaga yun daw po ang sa mga naniniwala po na naengkanto daw. Naisip ko po itong bato kung nasaan na, nandun pala sa kapatid ko. Ang ginawa ko ay pinadala ko ito sa amin. Kasi medyo malayo sa amin yung tinitirhan ng kapatid ko. Medyo mag-ano pa sa dagat. Biyahe pa. Sasakay ng bangka papunta sa kapatid ko. Ngayon, ang ginawa, pinadala ito sa akin pabalik. Nung nakabalik na ito, yun, nagamot na yung maga ng bibig ko. At saka ito po ay simula ng nalaman ko na kakaiba itong bato, inalagaan ko po siya. Lagi po pa siyang dala. Kung mag-duty pa ako sa security, dala ko po siya. Pag uwi ko, ilalagay ko sa tindahan namin, sa linalagyan ng mga pera, bintahan. Tsaka hanggang ngayon po, andito pa rin siya sa akin.
At ito po ay tested na rin po ito. May mga nagamot na rin po ito. Ang ginagawa ko kung may mga talagang sakit na hindi karaniwan, ang ginagawa ko ay binababad ko to sa tubig at pinapainom. Yun, sa awa ng Panginoon natin, pag yung nakainom nito, sabi nila halos hindi sila makalakad ng maayos, hindi makapaghanap buhay. Ngayon, nung nakainom nito, nung binabad na tubig sa isang baso, kinabukasan ay nagtrabaho na siya, magaling na. Kaya naisip ko na talagang tested siya, legit talaga siya na mutya. Kaya ito ay, pag makakita kayo nito, bato, kunin nyo. At ang gawin nyo, anuhin nyo kung talagang isa siya sa makakagamot or ano ang ano niya, anong kakayahin niya. Malalaman nyo yan pag sa tagal nyo na nahawak siya, hindi nyo siya pinapabayaan, lagi nyo siyang dala, lagi nyo siyang iniingatan, malalaman nyo po yan. Ito po, ito yung isa ko sa ano, yung sabi ko na saging na naging bato na pinakita ko na rin, una kong in-upload sa YouTube. Silang dalawa pa lang yung in-upload ko, yung mga ano, ito po, bato rin po. Oh, yun oh. Bato na siya. Hindi po siya saging lang na basta-basta. Yan, dalawa kong tangan na mga unang naging mutya ko bago yung nagsidatingan yung mga marami. Kumbaga ito sila yung mga inalagaan ko talaga muna na mga mutya na matagal sa akin. Ito po talaga ang parang inaano niya talaga ako na manggamot na ako. Kumbaga, ang mga mutya po natin ay pwede rin natin kausapin kung anong gusto natin mangyari sa ating buhay. Pwede nyo rin siya pagsabihan ng problema nyo. At pwede rin kayo maghiling sa kanila. Kasi kumbaga sa ano, ito ay alaga na rin natin. Napaka saya sa mga naniniwala sa mutya na mga ano. Parang ano rin po, yung kagaya ng halimbawa may motor kayo, pag naalagaan nyo yung motor nyo, masaya, napakasaya sa ano nyo, sa puso nyo. Ganon din po ang mga nararamdaman po ng mga kagaya kong antingero, mga hunters, mga nagmumutya at nanggagamot na rin. Ako po ay nanggagamot po ako, pero hindi po totally nagpo-focus kasi ay nagtatrabaho pa po ako sa security para makapagtapos yung mga anak. Yun po ang ano ko po muna. Pero pag may nangangailangan po ay nagagamot po ako. So yun sa mga naniniwala. At sa awa naman ng Panginoon ay gumagaling naman po sila. Kung mapanood nila to, isa po sila makapatunay na sa mga nagamot ko na rin na totoo po ang mga ginagawa po ko sa kanila. Na isang gamot ko lang din po sa kanila, dinadapat ko sa kanila, minsan pinapainom ko at inihipan ko yung puyo nila sa ulo. Yun, mabilis po gumaling. Kumbaga, yun, mayroon naman. Isa ngayon po ay mga may pinag-aaralan din po ako na mga ano na aklat na para lumakas palalo. Dahil alam naman natin sa larangan ng espiritual ay aral lang ng aral. Koleksyon lang ng koleksyon ng mga mutya para swertehin. Dahan-dahan lang po, hindi naman po pabilisan yung ano sa buhay natin. Kung hanggang kailan tayo siswertehin, doon tayo. Wag lang tayong magmadali. Darating din yan. Basta matyaga lang po tayo. Kagaya ngayon ng ginagawa ko, masaya ako dito. Sa mga mutya ko, halos bago matulog, dinadasalan muna sila. At pag gising sa umaga, dadasal ulit para kumbaga ay tawag na pakain sa kanila. Ito po ay mga mutya. Meron din akong mga mutya na
medalyon, meron din mga medalyon po. Divino, yung tawag doon. At iba na rin yung mga mutya din, mga bato, mga kalikasan. Pagdating naman sa medalyon ay huli ko na po ipapakita. Ito po muna, sa dami po nitong mga mutya, isa-isahin ko po to at ipaliwanag sa inyo. Lagi nyo lang po akong abangan, i-follow at i-share para mapanood nyo lagi yung video ko. Ipakita ko, ipasilip ko sa inyo ang mga kung paano nakuha ang mutya, kung saan galing, at kung saan pwede magamot o kung sa hanap buhay. Ito tingin ko po ito sa pangdepensa sa at sa katawan. At pang-iwas na rin sa mga away. Siguro kasi ilang na rin na kumbaga pag tangan ko to, nakakaiwas din sa mga disgrasya, away. Yun po. Kaya ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap ko ng mga mutya. Gahanap na rin po ako ng mga pampaswerte na tinatawag. Mga pampaswerte na mutya para maging balance po. Kasi sa mga karamihan dati, sabi ng mga manggagamot, pag manggagamot ka daw ay hindi masyado umaasinso, laging ganun lang. Pero sa panahon ngayon, diskarte at syempre sipag na rin, tiyaga at paniniwala sa Panginoon lang sa taas. Siya yung nakakaalam kung hanggang kailan tayo bibigyan ng biyaya at bibigyan tayo ng maraming blessing. Siya po ang makakaano. Basta gawa lang tayo ng mabuti. Unahan natin yung Panginoon sa taas. At syempre, pamilya. At pangatlo na tong mga mutya. Yun po ang lagi po nating tandaan. God bless you more and thank you. Okay. 12 mo. 12.